galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Maria Vianney. Siya ang patrono, pintakasi ng mga pari. Ang mga pari ay pinipili, hinihirang ng Diyos. Hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil sila ay may kagustuhan maglingkod sa Kanya. At tayo ding lahat, mga kapatid, tayo'y tinatawag ng Diyos na maglingkod at hindi paglingkuran. Habang pinagdarasal natin ang mga kaparian, ipagdasal din natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapwa. Naway mangibabaw sa ating mga puso ang pagnanais na magbigay ng ating mga sarili sa iba kaysa sa tayo ang paglingkuran, kaysa sa tayo ang pagbigyan palagi. Anong ganda, kay saya siguro ng ating mundo. Mararanasan natin ang langit kung uunahin muna natin ang iba kaysa sa ating sarili. Gaganda, bubuti ang ating mundo, ang ating karanasan, kung magiging kamukha natin ang puso ni Jesus. Na walang ibang ninais, kundi ang tumulong, ang magpakumbaba, ang magsilbi, kaysa sa pagsilbihan. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang ninais, kundi ang kumuha, magtago, ang mag-ipon, ang magpakasarap sa buhay na ito. At nakalimutan nating magmahal, magbahagi ng ating sarili, kamukha ni San Juan Maria Vianney. Hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mo maging uliran ng pagmamalasakit sa kapwa ang pari si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin. Mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa
mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan. Sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing lang mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o puon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon, o puon ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin,
Ika'y hari ng Israel. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi nyo. Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan nyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Naisip niyo po ba kung bakit sa loob ng simbahan gumagamit tayo ng mga kandila? Ang kandila po ay tanda ng ating panalangin. Ito din po ay simbolo ng presensya ng Diyos. Pero kung pagmumunihan niyo, napakaganda po ng paalaala ng kandila sa atin. Ito po talaga ay tungkol sa misyon ng bawat isang Kristiyano. Pansinin niyo po, ang kandila ay may isang misyon lang, ang matunaw upang makapagbigay ng liwanag. Kapag ang kandila hindi natunaw, hindi yan makakapagbigay ng liwanag. Hindi po ba? At ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag gusto mo lang ng isang komportableng buhay, kapag ayaw mong masaktan o magsakripisyo, baka wala ring liwanag na lalabas sa iyong buhay. At yan po ang buhay na pinakita ni San Juan Maria Vianney. Siya po ay parang naging isang kandila. Tahimik po siyang natunaw araw-araw para sa Diyos at para sa kanyang kapwa. Hindi po siya naging sikat dahil magaling siyang magsermon o magaling siyang magsalita. Hindi rin po siya naging dakila dahil marami siyang nakuhang titulo. Pero naging banal siya dahil araw-araw nagbigay siya ng kanyang sarili. Ang kwento nga po, ang daming mga tao ang pumupunta sa kanyang parokya para magkumpisa lang sa kanya. At ang kwento, umuupo daw po siya sa konfesyonaryo for 16 hours. Isipin niyo po yun. Ang pahinga lang po ni San Juan Maria Vianney ay yung tulog at pagkain. Pero napakatyaga niya, nakikinig sa kasalanan ng ibang tao, binabalik sila sa Diyos. Minsan, meron po nagtanong kay San Juan Maria Vianney, Padre, hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa niyo? Alam niyo pong sagot nitong banal na pari. Ang sabi niya, bakit ako mapapagod? Kasangkapan lang naman ako ng Diyos. Kung merong mga makasalanan na magbabalik loob sa Kanya, hindi ba ako matutuwa? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang pinakamalaking himala na magagawa ng isang pari ay hindi yung husay na kanyang pangangaral, kundi yung pag-akay niya sa mga kaluluwa pabalik sa Diyos. Mga kapatid, kahit na hindi po kayo pari, huwag niyo pong isipin na wala kayong bahagi sa misyon ng simbahan. Dahil nung kayo po ay bininyagan, hindi lang po kayo naging Katoliko, hindi lang po kayo naging Kristiyano sa pangalan. Ginawa rin kayong mga alagad at misyonero ni Kristo. Sa pamagitan po ng binyag, nakibahagi kayo sa pagkapari ni Kristo. Yung chrism oil na nilalagay po sa bata sa binibinyagan, yan po ay tanda na meron po tayong ugnayan kay Kristo
na meron tayong pagkapropeta, na meron po tayong pagkahari, meron tayong pagkapari. Ibig sabihin po, hindi lamang ang mga pari ang may tungkulin magdala ng mga tao sa Diyos. Kasama rin po kayo sa banal na misyong ito. Marahil hindi man po kayo makapagmisa, hindi man po kayo makapagpakumpisal, ngunit meron po mga tao na maaabot ninyo na hindi namin maaabot kaming mga pari. Hindi po ba ang pag-aalaga, pagpapakain ng mga ina sa kanyang mga anak ay daig pa yung aming paglilingkod kaming mga pari? Meron po mga misis na napagbago nila ang kanilang mga mister dahil sila'y araw-araw na nagdarasal at nagsisimba. Meron po mga kaibigan na naisama nila mag-serve, maging active sa simbahan, yung kanilang mga barkada. Meron mga katrabaho na nagpapasaya sa iyo marahil dahil sa araw-araw nilang pagsasend ng mga inspirational messages sa inyong GC. Kaya huwag niyo pong mamaliitin yung inyong bokasyon bilang mga laiko. Dahil sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, paaralan, sa inyong mga komunidad, huwag niyong kalimutan, kayo ang nagsisilbi na kamay, paa, at tinig ni Kristo sa iba. Amen? Tandaan niyo po ito, ang pinakadakilang tagumpay sa buhay ay hindi yung yumaman ka, sumikat ka, o magkaroon ka ng kapangyarihan. Ang pinakadakilang tagumpay sa buhay ay kapag sa pamamagitan mo, meron kang napagbalik loob sa Diyos. Amen? Nang minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang guro. Tinanong po niya ang kanyang klase, ano sa tingin niyong pinakamahalagang parte ng lapis? Ang sabi po ng iba, yung pambura daw. Ang iba naman po sumagot, teacher, yung pong lead, yung palaman ng lapis, yun po yung pinakamahalaga. Ang sabi naman po ng iba, teacher, yung kahoy po ng lapis ang importante. Pero din pong pilosopo na estudyante sabi niya, teacher, yung brand ng lapis, yun yung mahalaga. Pero kinorek sila ng guro. Sabi po ng teacher, tandaan niyo ito, ang pinakamahalagang parte ng lapis ay yung kamay na humahawak sa lapis. O nga naman po, no, mga kapatid, walang halaga yung lapis kung walang humahawak dito. Amen? Ano ang silbi ng lapis kung walang gamit ito? Hindi po ba? Kaya sa buhay, hindi mahalaga kung gaano ka katalino, hindi mahalaga kung gaano ka kayaman, hindi mahalaga kung gaano ka kasikat. Ang mas mahalaga ay kung nasa kamay ka ba palagi ng Diyos. Amen? Dahil ang ordinaryong lapis, kapag nasa kamay ng isang artist, isang pintor, nakakagawa po siya ng obra maestra. At ang ordinaryong tao, kapag nasa kamay ng Diyos, nagiging banal, nagiging siyang santo. Alam po ba ninyo, bakit ang daming mga tao, mahal na mahal, si St. John Marie Vianney? Hindi dahil perpekto po siya, hindi dahil wala siyang kahinaan. Sa katunayan nga po, hirap na hirap po siya noon na nag-aaral nung siya ay nasa seminaryo pa. Marami nga pong nag-isip, hindi po siya matatapos sa pagkapari. Pero ang gustong-gusto ng Diyos ay hindi ang kanyang pagiging matalino. Pero ang mahalaga sa Panginoon, ang hinanap ng Diyos, ay yung puso niya dahil marunong siyang magsabi ng, Opo, Panginoon, susunod ako sa iyo. Mga kapatid, hindi naman po lahat pwedeng magpari Pero lahat tayo, pwede tayong maging mabuting tao. Sa panahon po ngayon, alam ninyo kung ano ang kulang. Hindi po matatalinong tao. Marami na pong ganyan. Lalong-lalo na sa social media. Ang dami pong nagmamarunong. Hindi po ba? Ang kulang natin ngayon ay ang mga taong mababait. Di bali na hindi ka marunong. Basta't marunong ka lang magpatawad, makinig, at magpasensya. Ang mas kailangan natin ngayon ay yung mga taong marunong magmahal kahit na walang hinihintay na kapalit. Amen? Kaya ngayon pong kapistahan ni St. John Marie Vianney,
ito pong tandaan niyo, hindi po hinihingi ng Diyos na maging extraordinary tayo. Ang hinihingi ng may kapal ay yung maging tapat lang tayo. Dahil sa mundo na puno ng galit, sakit at pananakit, ang mga taong tapat ay very extraordinary. Hindi naman po lahat tinatawag na maging marangal sa pulpito, sa altar. Pero lahat tayo, tinatawag tayong maging marangal sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay na may katapatan at pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, hindi niyo po kailangan maging pari para kayo ay maging banal. Tandaan niyo po yan. Pwede kang maging banal sa bahay niyo, sa opisina, sa paaralan, sa kalsada, lalong-lalo na sa social media, kung magmamahal ka lang kamukha ni Kristo. Amen? At kapag nabubuhay ka ng puno ng pagmamahal, yan ang pinakamagandang homily na maririnig ng mga tao sa buong linggo. Dahil ang pinakamagandang sermon ay hindi yun nanggagaling sa ating mga bibig. Ang pinakamagandang sermon ay yung nakikita nila ang mabuti mong pamumuhay. My dear friends, be faithful in little things. Dahil ang mga santo po, hindi naman sila naging banal dahil sa paggawa ng mga pambihirang bagay. Naging santo sila dahil gumawa sila ng mga simpleng bagay na may pambihirang pagmamahal. Remember that. You do not need to do great things. You just need to do little things with great love. And for God, that is enough. Habang pinagdarasal po natin ang mga kaparian ngayong araw sa kapistahan po ni San Juan Maribene, ipagdasal din po natin ang bawat isa. Huwag niyo pong kalimutan, ang bawat isa sa atin may bukasyon rin. At ano ang tawag ng Diyos sa ating lahat? Ang maging banal palagi sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal. At naway sa pamamagitan din natin, mailapit natin ang mga kaluluwa sa Diyos. Magpatulong po tayo kay San Juan Maribene. Sabihin natin sa kanya, San Juan Maribene, ipanalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paano pinapalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganon din siya sa atin. Inaabot niya ang kanyang kamay sa atin upang palakasin niya tayo at itindig tayo muli. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong pinapahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo na pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Juan Maria Vianney na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami, Yadia, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin.
Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Jesucristo, dakilang pari, handog mong banal ay buhay na sarili. Sa krus mo'y natamo aming kaligtasan. Pag-ibig mo'y ilaw ng sangkatauhan. Ikaw ang pastol ng iyong sambayanan, umaakay tungo sa kabanalan. Sa banal na hapag, kami binubusog ng katawan mong dulot ay pagtubo. Sa piling mo'y may awa at paghilom, sa bawat sugat ng pusong nalulumbay. Turuan mong kami maging tapat lagi sa paglilingkod at pagsunod sa hari. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na dinulot kay San Juan Marivianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong greetings. Hindi lang po para sa akin, kundi para din po sa ibang kaparian. Ngayon pong pinagdiriwang natin ang Priest Day or Clergy Day. Dahil si San Juan Marivianney po ay ang pintakasi o patron naming mga pari. Pero habang pinagdarasal niyo po kami pong inyong mga kaparian, naway huwag niyong makalimutan ang inyong bukasyon. Dahil nung kayo po ay nabinyagan, meron din kayong pagkapari.
Baka hindi niyo po alam, kapag meron pong namamatay na tao o sanggol, kung hindi po sila nabinyagan, kayo po bilang Katoliko, bilang Kristiyano, pwede niyo po silang binyagan. Parte po yan ng inyong pagkapari. In danger of death, you can do an emergency baptism. Lalong-lalo na po yung mga nurses sa inyo, mga doktor sa hospital, kung sa tingin niyo po hindi pa nabinyagan yung bata at naghihingalo, malapit na pong pumanaw, you can do an emergency baptism. Kumuha lang po kayo ng tubig, sabihin nyo lang po, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung pong nabuhay yung bata o yung tao, pwede naman po kumpletuhin yung binyag sa loob ng simbahan. Pero kung sa kasawiang palad, siya po ay pumanaw, tayo po ay nagpapasalamat dahil naging instrumento ka ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yan po yung bukasyon ng bawat isa sa atin. Naway maging daan tayo ng paglapit ng kaluluwa ng ating kapwa sa Diyos. And your other vocation is to be holy. At ano pong ibig sabihin ng pagiging banal? Hindi yung makamundo. Ibig sabihin, hindi kakamuka ng ginagawa ng kalakaran ng mundong ito. Pero ang taong banal ay kamukha ng Diyos. At sino ba ang Diyos? Siya ay pagmamahal. Kaya pag sinabi mong ikaw ay banal, ibig sabihin, ang iyong pamumuhay ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sana maalaala po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong panalangin. At kami po mga kaparian, palagi kayo kasama sa aming dasal at panalangin. Hari nawa, pagdating ng araw, tayo pong lahat ay sama-samang magkita sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Yan ang panaginip natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. The glorious mysteries. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery is
the resurrection. The resurrection reveals certain definite truths. First, that Jesus, having gone all the way down, having journeyed into pain, despair, alienation, death itself, to the limits of God-forsakenness, now includes in the divine mercy all those who had wandered far from God. No matter how far we run from the Father, we are always running toward the outstretched arms of the Son. A second truth is that in our conflicted world, Christ is not on the side of the scapegoaters, but rather on the side of the scapegoated victim. The true God does not sanction a community created through violence. Rather, he sanctions what Jesus called the kingdom of God, a society grounded in forgiveness, love, and redemption. As we pray this first decade, I invite you to contemplate how much Christ loves us and how his love changes the world. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The second glorious mystery is the Ascension. After commissioning his disciples, and us, to proclaim the gospel to the whole world, Jesus ascends to heaven, where he takes his place at God's right hand. How can we even begin to make sense of this mystery? And what does it have to do with us? When we consider the Ascension, it's important to understand that Jesus has not gone up, up, and away, but rather, if I can put it this way, more deeply into our world. He has gone to a dimension that transcends and yet impinges upon our universe. And the prayer of Jesus is that the earth will be filled with the glory of God, that it will be transformed and elevated according to God's purposes.
As Jesus leaves the scene, at least in the most obvious sense, he opens the stage for us so that we might act in his name and in accord with his Spirit. It is precisely those who are most focused on the things of heaven that do most good here below. Those who pray most intently are most effective in the practical realm. This is opened up by the Ascension. For this decade, meditate on the great mystery of Jesus' bodily ascension, which is an invitation for us to go on mission. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. After Jesus' ascension, the disciples, the core of the church, are gathered in the upper room, where the Holy Spirit descends upon them. The Spirit is not a force or a principle, but rather a person. That divine person who is the love shared by the Father and the Son, the love that God is. From that event, 11 timorous and largely uneducated men become fearless evangelists, ready and able to spread the gospel far and wide. We get some clues as to the nature of the Holy Spirit from the descriptions offered in the New Testament. Wind and flame. The term Holy Spirit, of course, just means holy breath, Spiritus Sanctus. Wind is mysterious, blowing where it will, coming and going in unpredictable ways. When you have the Holy Spirit in your life, you are not in control. You cannot command the Spirit to come. You have to wait for Him and pray for Him, as the disciples are portrayed as doing. And once He arrives, you have to be ready to move according to His prompting.
and the Spirit is like fire. And mind you, not just fire, but tongues of fire. The Holy Spirit, who is nothing but communication between the Father and the Son, inspires fiery speech, clear, distinct, and uncompromising speech on behalf of Jesus. And this proclamation is public, not private. The first thing the disciples do, once they realize that the fire has fallen upon them, is to go out and preach the gospel. As we pray this decade of the Rosary, I invite you to contemplate the importance of this mystery for the life of the Church today, and to ponder our mission to continue boldly and publicly to witness to Jesus Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption. The Catechism of the Catholic Church, quoting Lumen Gentium, teaches that the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory. In other words, Mary is the first participant in the fullness of Christ's resurrection. In her great Magnificat, Mary is the new Isaiah, the new Jeremiah, the new Ezekiel, for she announces with greatest clarity and joy the coming of the Messiah. What was only vaguely foreseen in those great prophetic figures is now in clear focus. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise that he made to our fathers, to Abraham and his children forever. There is nothing stronger
or more beautiful than any of the prophets. But Mary is more than strong and beautiful. She is the sinless one, the perfect disciple. Mary, who exists now in this other world, is not so much somewhere else as somehow else. And this helps to explain why we can speak of her, especially in her heavenly state, as interceding and praying for us. For this decade, I invite you to contemplate Mary's critical role in salvation history, culminating in her bodily assumption, which, like the ascension of Jesus, draws us toward a higher world. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Mary. The Catechism also teaches us that Mary, having been assumed body and soul into heaven, is exalted by the Lord as queen over all things, so that she might be more fully conformed to her Son, the Lord of lords and conqueror of sin and death. The queenship of Mary, however, is far from a sentimental image. One of the great biblical points of reference for the coronation of Mary is the 12th chapter of the book of Revelation. John the visionary sees a great portent in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Clothed with the sun and with the moon under her feet, she's a figure of cosmic significance and power. And crowned, coronated, we know that she is a queen. Then we discover she's a queen mother, for she was crying out in birth pangs in the agony of giving birth. Next, we learn that this cosmic queen mother is also a warrior. Another portent appeared in heaven, a great red dragon
with 7 heads and 10 horns. The dragon stood before the woman, who was about to bear a child, so that he might devour her child as soon as it was born. What does the red dragon symbolize? Rooted in references from Psalm 89, from the prophet Isaiah, and from the book of Genesis, the red dragon is a sort of summation of all the forces that stand opposed to God and God's creative intention for the human race. He stands athwart the woman and her son. After the woman's child is born, the son is snatched away, and then a great war breaks out in heaven. Michael and his angels against the dragon and his angels, and the enemy is thrown down. What is being portrayed here in beautifully vivid language is the fact that the Queen of Heaven and her son are the victors in a great cosmic struggle. They embody the victory of God over the forces of chaos, violence, hatred, cruelty, oppression, and injustice. As we pray this last decade, contemplate the coronation of Mary in heaven, not as a sentimental ceremony, but as a dramatic and subversive mystery, the total victory of God in Christ. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary,
Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Amen. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuting Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong umagang ipinagkaloob ninyo sa akin. Salamat sa hiningang aking tinatanggap, sa tibok ng aking puso, at sa panibagong pagkakataong mabuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, bago ko harapin ang mga gawain sa araw na ito, nais ko munang ialay sa inyo ang aking puso, isip at kaluluwa. Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking gabay. Wala akong magagawa kung wala ang inyong biyaya. Ama, hinihiling ko ang inyong pagpapala sa aking tahanan at sa bawat miyembro ng aking pamilya. Ingatan ninyo kami laban sa anumang kapahamakan, sakit, aksidente at lahat ng uri ng kasamaan. Palibutan ninyo kami ng inyong mga banal na anghel upang kami ay manatiling ligtas saan man kami naroroon. Panginoong Jesus, tulungan ninyo akong mamuhay ng may kababaang loob, pag-ibig at kapatawaran. Alisin ninyo sa aking puso ang galit, inggit, takot at pag-aalala. Punuin ninyo ako ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Espiritu Santo, gabayan ninyo ang bawat desisyon na aking gagawin ngayon. Bigyan ninyo ako ng karunungan upang piliin ang tama, ng lakas upang gawin ang mabuti, at ng tapang upang manatiling tapat sa aking pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, pagpalain ninyo ang aking trabaho, negosyo, pag-aaral at lahat ng aking mga gawain. Buksan ninyo ang mga pintuan ng oportunidad na ayon sa inyong kalooban. Pagpalain ninyo ang bunga ng aking pagpapagal upang magkaroon ako ng sapat na pangangailangan at maibahagi ko rin ang inyong kabutihan sa iba. Kung may mga pagsubok na darating sa araw na ito, tulungan ninyo akong manatiling matatag. Turuan ninyo akong magtiwala sa inyo kahit hindi ko naunawaan ang lahat ng nangyayari. Alam kong ang inyong mga plano ay laging mabuti at puno ng pag-asa. Patawarin ninyo ako sa aking mga kasalanan. Linisin ninyo ang aking puso at gawin ninyo akong kasangkapan ng inyong pagmamahal. Naway makita ng mga taong aking makakasalamuha ang inyong liwanag sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Panginoon, ipinapanalangin ko rin ang lahat ng nanonood at nakikiisa sa panalangin ito. Pagpalain ninyo ang kanilang mga pamilya, kalusugan, kabuhayan at pananampalataya. Hipuin ninyo ang mga may sakit at bigyan ninyo sila ng kagalingan. Aliwin ninyo ang mga nalulungkot at bigyan ninyo sila ng bagong pag-asa. Pagkalooban ninyo ng kapayapaan ang mga pusong nababalisa at lakas ang mga pinanghihinaan ng loob. Ama naming mapagmahal, tulungan ninyo kaming mamuhay ng may pasasalamat sa bawat biyayang aming tinatanggap. Turuan ninyo kaming magmahal tulad ng pagmamahal ninyo sa amin. Naway maging tapat kaming mga saksi ng inyong kabutihan sa aming tahanan, trabaho, paaralan at komunidad. Sa buong araw na ito, samahan ninyo ako sa bawat hakbang. Kapag ako ay nanghina, palakasin ninyo ako. Kapag ako ay naligaw, ituwid ninyo ang aking landas. Kapag ako ay natakot, ipaalala ninyo na kayo ay laging kasama ko. Nagtitiwala ako na ang araw na ito ay nasa inyong mga kamay. Anuman ang aking harapin, alam kong hindi ninyo ako pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig, habag at katapatan.
Ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay sa inyo lamang magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesu Kristo, aming Panginoon. Amen.